umiinit na balita ngayong tanghali. Muling pagbuhay sa Joint Agreement of Safety and Immunity Guarantee sa JASIG list kabilang sa tinalakay sa ikalawang araw ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines sa Norway. Panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Oktubre tinatalakay sa Senado. Listahan ng umano'y sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison silalabas ni Pangulong Duterte ngayong linggo. Bansang Italy niyanig ng magnitude 6.2 na lindol. Team Judiciary Magis, puspusan na ang pag-iansayo para sa UNTV Cup Season 5 na magsisimula sa Agosto 29 sa Mall of Asia. At babaeng may sakit na mayoma o kay bukol sa matris na operahan sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Quezon City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nakabulagta at duguan ng abutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Tolyahan Bridge, Commonwealth Avenue sa Barangay North Fairview sa Quezon City bandang alas 10:20 kagabi. Kinilala ang biktima na si Roylan Rosales, 27 anyos at residente ng West Fairview. Agad na tinulungan ng grupo si Roylan at mabilis na nilapatan ng pang-unolunas ang tinamo nitong mga sugat at gasgas sa magkabilang braso, kaliwang binti at sa kanyang ulo. Matapos bigyan ng first aid ay agad na itong isinugod ng UNTV News and Rescue sa Quezon City General Hospital. Kasama naman ang grupo na nagdala sa ospital ang ate ng biktima na si Carla Rosales. Ayon sa nakakita sa pangyayari, isang itim na kotse na matulin ang takbo ang nakasagasa sa biktima nang papatawid ito. Imbis sa tulungan ay mabilis pang tumakas ang nakabangga. Hindi naman nakuha ang plate number ng kotse. Nagkalat pa sa kalsada ang mga bubog mula sa nabasag na windshield ng kotse kung saan tumama si Roylan. Samantala, inaalam na ng mga investigador kung mayroong CCTV camera sa lugar upang makatulong sa pagresolba ng kaso. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilalabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo ang lista ng umano'y sangkot sa illegal drugs operation sa loob ng New Bilibid Prison. Narito ang report ni Rosalie Cos. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayong linggo ay maglalabas siya ng matrix ng mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Batay sa naturang dokumento, mayroong mga sangkot na malalaking opisyal ng pamahalaan, kabilang narito ang isang dating kalihim, undersecretary at isang gobernador. I will show to you maybe this week the matrix, binavalidate ko lang yung matrix ng Muntinlupa. Nandun si Dilima. It's a matrix, so it would show the role there. There is also a governor in you know, he's my friend, but I cannot believe it, but nandyan siya sa sa revelation. He's the governor and an undersecretary. Sinabi rin ng Pangulo na ang dating kalihim ng Department of Justice ang pinakamataas na opisyal na kabilang sa ihahayag sa mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa Muntinlupa. Una nang binanggit ni Pangulong Duterte ang kaugnayan ni Senator De Lima sa operasyon ng iligal na droga sa NBP dahil umano sa dati nitong driver at bodyguard na nangongolekta ng drug money sa mga nakapiit na drug lord doon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tumaas ang bilang ng mga nakumpiskang walang lisensyang baril ng Philippine National Police o PNP sa Region 4A kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Mula sa Laguna, may report si Lea Ilagan live.
Yes, Leah. Magandang tanghali sa floor. Umakyat na nga sa 536 ang nakumpiska mga loose firearms sa Region 4A kasabay ng kanilang kampanya laban sa illegal na droga simula noong buwan ng Hunyo hanggang sa August 20 to 2016. Kinabibilangan ang mga ito ng 3 M16 rifle at 27 na pistola. Ayon kay Calabar Zone Regional Director Police Chief Superintendent Walfrey Tabian, nasa 408.17 ang mga bala at 2 granada ang kanilang nakumpiska. Nasa 303 rin ang naaresto na kinabibilangan ng 61 na sibilyan, 3 security guard at police officer. Nasa 38 na rin ang napapatay at 110 ang naisampa na sa korte ang kaso. Kaugnay nito, sinabi ni Tabian na seryoso sila sa kampanya ng pamahalaan laban sa ipinagbabawal na gamot at kriminalidad. Sa pagdating kanina ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, nakipagpulong agad ito sa mga opisyal ng PNP at maging sa ilang politiko dito sa lugar. Balik sa iyo, Tol. Leah Ilagan, nagulat mula sa Laguna. At sa iba pang mabalita, suportado ng Department of the Interior and Local Government o DLG ang panukalang ipagpaliban ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections na nakatakda sa Oktubre. Mula sa Pasay City, may report si Victor Cosare, live. Victor. Nakaidimang panukalang batas upang ipagpaliban ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang dinidinig ng Senate Committee on Local Government at ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ngayong araw. Sa mga panukalang batas, nais ng ilang mambabatas na itakda na lamang sa October 2018 ang halalan. Suportado naman ng Department of the Interior and Local Government ang panukala dahil muling maantala ang implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno dahil sa ban ay papatupad ng COMELEC bago ang halalan. Ayon din kay DILG Secretary Mike Sueno, ang matitipid na 6 na bilyong piso kapag pinagpaliban ng halalan ay magagamit sa pagpapagawa ng rehabilitation centers sa lahat ng rehiyon sa buong bansa para sa mga sumusukong drug dependents. Maging ang PNP ay suportado ang panukalang postponement upang makatutok sa laban kontra droga dahil kapag may halalan, 90% ng kanilang tauhan ay itatalaga sa pagbabantay sa eleksyon. Sa panig naman ng AFP, pabor din sila sa pagpapaliban ng eleksyon upang matutukan ang mandato ng Pangulo na tapusin ang Abu Sayyaf sa loob ng 6 na buwan at kasalukuyan ang nagsasagawa ng redeployment ng mga sundalo para dito. Ang COMELEC naman handang sumunod anuman ang itakda ng batas. Hanggang walang batas na magpapaliban sa eleksyon, tuloy ang pagdaraos ng halalan sa October 31. Pero hiling ng COMELEC, huwag paglapitin ang 2 national elections upang mas makapaghanda ang whole body. Ang pagsasagawa ng halalan sa 2018 ay masyadong malapit naman sa 2019 midterm elections. Okay? Maraming salamat, Victor Cosare. Nagulat mula sa Pasay City. Bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bansang Brunei at Indonesia sa susunod na buwan matapos na dumulo sa ASEAN Summit sa Laos. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Nakatakdang magbiyahe patungong Brunei si Pangulong Rodrigo Duterte bago magtungo sa Laos para sa Association of Southeast Asian Nations Leader Summit sa susunod na buwan. Plano ng Pangulong bisitahin ang Filipino community doon at pustahin ang kalagayan ng mga overseas Filipino worker. Mula September 6 hanggang 8 ang ASEAN Summit sa Laos at ang Pilipinas ang hahaling host country para sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Pagkatapos sa Laos, magtutungo naman si Pangulong Duterte sa Indonesia. Samantala, wala namang balak na talakayin ng Pangulo ang usapin ng Maritime Dispute sa West Philippine Sea sa ASEAN Summit. Umapela rito sa Beijing, China na pahintulutan ang mga Pilipinong mangingisda na makapangisda sa pinagtatalo ng teritoryo. Umaasa rin itong maisasagawa ang formal bilateral talks ng Pilipinas at China ngayong taon. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Malacanang. Nasa ikalawang araw ng peace talks sa Norway at kabilang sa tinalakay ng pamahalaan at ng Communist Rebels ay ang muling pagbuhay sa Joint Agreement of Safety and Immunity Guarantees o tinatawag na JASIG list. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. 3 mahalagang punto ang natapos ng talakayin sa closed-door meeting kahapon ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at Government Peace Panel sa ikalawang araw ng isinasagawang formal peace talks sa Oslo, Norway. Kabilang dito ang pagpapatibay sa mga nakaraang kasunduang nilagdaan ng pamahalaan at communist rebels, pagpapabili sa proseso ng peace agreement at ang reconstitution o muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG list.
Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Doreza, iprinesenta ng NDFP Negotiating Panel ang 2 listahan ng kanilang miyembro na sakop ng JASIG. Layo nitong magkaroon ng bahagi sa peace negotiations ang kanilang mga consultant na nasa mga lalawigan nang hindi nangangamba na huhulihin ng government forces. There are 2 lists there. One containing yung mga publicly known figures na. And then another list containing a list of those who are still there, out there in the field. May aliases. Hindi nakalutang aliases yun. And we have agreed to complete within a period of with a certain period, kumpletohan yung mga photos nila. Samantala, dumating na rin kahapon sa Oslo, Norway ang 6 sa mga NDFP peace consultant na pansamantalang pinalaya noong nakaraang linggo upang makibahagi sa peace process. Isa rito si Maria Concepcion Concha Araneta Bocala na nag-iisang kinatawan ng NDFP sa Western Visayas. Well, we appreciate. Ina-appreciate namin ang seriousness ng Duterte administration. Nagpapakita na seryoso siya at sincero naman na mapatuloy itong naudot na stocks na sa iba't ibang administrasyon ay parang pinaliit ang hulugan nito. Samantala, inihayag din ito ang ilan sa mga issue na nais nilang matalakay sa peace negotiation tulad na lamang ng umano'y massive land grabbing problem sa Western Visayas na nakaaapekto sa libo-libong indigenous people sa rehiyon. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa C-News, magnitude 6.2 na lindol niyanig ang Central Italy. At isang patay, 30 sugatan sa panibagong pagsabog sa Thailand. Sa pagpapatuloy ng C-News, pagsasagawa ng reforma ang Office of the Civil Defense o OCD upang mapabilis ang pagproseso sa mga request na calamity fund alinsunod sa anti-red tape policy ng Duterte administration. Mula sa Quezon City, may report si Brian De Paz. Live. Yes, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Tutol si Office of Civil Defense Director at NDRRMC Executive Director Ricardo Halad sa mabagal na proseso ng pagtugon sa mga hiling na calamity fund. Anya, kailangan magkaroon ng reforma sa proseso dito batay na rin sa anti-red tape policy ng Duterte administration. Sa panayam kay Yusek Halad sa programang Get It Straight with Daniel Razon kaninang umaga, sinabi nito na may mga calamity fund request pa ng taong 2015 na kanilang ipinoproseso. Ayon kay Director Halad, ang mahabang proseso sa calamity fund request ay bunsod ng validation nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa Office of Civil Defense, inaalam nila kung totoo bang napinsala ang infrastructure dahil sa kalamidad, habang sa DPWH naman ay ang validation ng mga proposals. Ayon sa Department of Budget and Management, ang national government agencies at government-owned and controlled corporations o GOCC ay nagsusumite ng kanilang calamity fund request sa NDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense para sa evaluation at recommendation sa Office of the President. Habang ang local government units naman ay nagsusumite ng kanilang request ng calamity funds sa NDRRMC sa pamamagitan ng mga concerned regional, provincial, city at municipal disaster risk reduction and management council. Ang chairman naman ng NDRRMC ang nagre-rekomenda sa Pangulo ng mga nasabing calamity fund request. Kapag naaprubahan ay aabisuhan naman ng Office of the President ang DBM para mag-release ng pondo sa nasabing implementing agencies o LGU sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order o Notice of Allocation. Samantala, tiniyak naman ng NDRRMC ang kahandaan nila tuwing may kalamidad. Balik sa iyo, Floyd. Brian De Paz, nagulat mula sa Quezon City. Tinalakay sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget ng Civil Service Commission. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribojo. Live. Yes, Nel. Lord,
nagkakahalaga ng mahigit 1.3 billion pesos ang panukalang budget ng Civil Service Commission para sa 2017. Mas mataas ito ng 8.48% o 103 million pesos kumpara ngayong taon. Ito ang ipiniresinta ng Commission sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng panukalang budget sa Appropriations Committee. Ayon kay CSC Chairperson Alicia De La Rosa Bala, sumusunod ang programa ng ahensya sa polisiya ng Duterte Administration. Mula noong Hulyo, aabot na sa halos 1.7 million ang kabuuang bilang ng mga empleyado ng pamahalaan. Samantala, kaugnay ng usapin sa Memorandum Circular na inilabas ng Malacanang, nilinaw ng CST Chair na hindi sakop ng memo ng Malacanang ang mga career officials sa mass courtesy resignation. Batay na rin sa mga umiiral na polisiya ng komisyon. Ang mga career officials na ito ay dumaan sa mga hinihinging requirements ng Career Executive Board. Hindi rin sakop ng memo ang mga presidente ng state universities and colleges kung saan ayon sa CSC ay hindi naman mga presidential appointee kundi mga hinalal ng kanilang board. Ang ibang heads rin ng government-owned or controlled corporations na halal rin ng board ay hindi rin sakop ng memo. Sinabi rin ni Bala na nagpadala na rin sila ng sulat sa Office of the Executive Secretary upang linawin kung sino-sino ang exempted sa nasabing memorandum circular. Ayon sa CSC, sasakupin lamang ng naturang memo ang mga walang security of tenure o walang career position. Floor? Nel Maribohok nagulat mula sa House of Representatives. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay umiiral pa rin po yung southwest monsoon ng habagat na nakaka-apekto sa may western section ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, yung probinsya po ng Zambales, Bataan, Mindoro at Palawan makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang ang nalabing bahagi po ng bansa kasama ng Metro Manila ay expect naman po natin na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, pero malaking bahagi po ng araw ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. Doon sa mga maglalayag naman ay mataas po ang mga pag-alon sa may western section ng Southern Luzon o western seaboards ng Southern Luzon. Delikado po na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Meron pong isang low pressure area na namataan ng Pag-asa sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan po ay nasa distansyang 350 kilometers sa may west po ng Sinait, Ilocos Sur, at sa ngayon po ay wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa at sa loob ng 24 na oras ayon sa Pag-asa maaari po itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility o kaya ito po ay malusaw. Sa ngayon po ay wala namang nakita ang Pag-asa na panibagong sirkulasyon na makaka-apekto sa ating bansa. Yan ating ulat panahon, balik sa inyo dyan, studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Patay sa bypass operation ng isang lalaki matapos umano'y laban sa mga pulis kaninang madaling araw. Narito ang report ni Jericho Albano. Hindi nakaligtas sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs ng Manila Police Station 10 ang isang lalaking hinihinalang sangkot sa illegal na droga sa Kahilom 2, Barangay 868, Pandacan, Manila pasado alas 2 kaninang madaling araw. Target ng mga otoridad ang isang alias Jerry na kasama ng napatay na si Darwin Roldan. Habang nagaganap ang buy-bust operation, nakatunog ang mga ito na operatiba ang kanilang katransaksyon kaya nakatakas si Jerry. While conducting the operation, they sensed the presence of the police officers and they scampered to different directions. Naiwan naman si Roldan na nagpaputok ng baril umano sa mga operatiba kaya napilitan itong barilin ng mga otoridad. Na-recover sa suspect ang 38 na kalibre ng baril at 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Todo hinagpis naman ang mga kaanak ni Roldan dahil sa sinapit nito sa kamay ng mga pulis. Natutulog na umano sila nang marinig ang putok ng baril. Hindi din umano sila pinalabas agad ng bahay ng mga pulis nang mangyari ang insidente. Alam niyo po, ano naman po kami sa Duterte administration ano kami doon, pero bakit ganito yung tsuhin ko walang kalaban-laban, gaganunin nila? Hindi kami naniniwala, may baril yung tsuhin ko, hindi kami naniniwala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring engkwentro. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Manila.
Ipinaskil ang larawan ng isang fixer sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kay LTFRB upang hindi na makapambiktima. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Joan! Yes, Lakay, sinimulan na nga ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapaskil ng mga larawan ng ilan sa mga natukoy na fixer na illegal na nagtatransact ng mga dokumento sa loob ng LTFRB. Kinilala nga itong fixer na si Jebra Pascual matapos nga na makakuha ng ilang mga sumbong at katibayan ng LTFRB na illegal itong nag-aasikaso ng mga dokumento sa loob ng ahensya kapalit ng kaukulang halaga ng pera o lagay. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng ahensya kung anong mga kaso ang posibleng isampa laban na kay Pascual at patuloy ring inaalam kung may kasabwat pa itong mga kawani ng LTFRB. Sino mang may impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Jebra Pascual ay maaari lamang na makipag-ugnayan sa tanggapan ng LTFRB. At ayon nga sa pamunuan ng ahensya, ang pagpapaskil ng mga larawan ng mga fixer ay kabilang sa kanilang mga hakbang upang masawata ang matinding korupsyon sa loob ng LTFRB. Sa ngayon ay may ilan pang personalidad ang iniimbestigahan ng ahensya upang matukoy kung kabilang nga ang mga ito sa fixer na siya nilang nagpapadumi sa imahe ng ahensya. Bukod nga sa pagpapaskil ng mga fixer, pansamantala ring sinuspinde ng LTFRB ang operasyon ng mga resealing station sa mga taximeter sa buong bansa dahil nga sa umano'y katiwalian. Ito'y matapos na makatanggap ang ahensya ng mga ulat na sinusuhulan umano ng mga driver ang mga inspection staff ng LTFRB upang mapabilis ang proseso sa pag-reseal ng mga metro ng taxi. Tiniyak naman ng LTFRB na hindi muna papatawa ng penalty ang mga taxi na hindi makapagpapareseal ng kanilang metro habang inaayos ng ahensya ang problema. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano. Nag-uulat mula sa Quezon City. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Central Italy. Ayon sa US Geological Survey, nangyari ang lindol na alas 9 ng umaga, oras sa Italy at natukoy ang sentro nito 76 na kilometro mula sa bayan ng Perugia. Naramdaman din ang lindol sa Rome na tumagal na mahigit 20 segundo. Wala namang iniulat na nasuwi o napinsala sa naturang pagyanig. Isang Thai national ang nasuwi at 30 iba pa ang nasugatan sa dalawang magkasunod na pagsabog sa Patani, Thailand. Naganap ang pagsabog kaninang madaling araw. Una ay sa parking lot ng Southern Hotel at ang ikalawa naman ay sa isang truck na nakaparada malapit sa entrance ng gusali. Inaalam pa ng otoridad kung sino ang nasa likod ng dalawang pagsabog at kung ano ang kanilang motibo. Susunod sa C-News. Team Judiciary Majes, todo ensayo na para sa kampanya sa UNTV Cup Season 5. At babaeng 10 taon nang may sakit na myoma, patagumpay na naoperahan sa tulong ng serbisyong kasambahay ng UNTV. Nagbabalik ang C-News. Target ng two-time UNTV Cup champion Judiciary Majes na makabawi sa masamang performance nito sa nakaraang UNTV Cup Season 4. Dahil dito puspusa na ang ginagawang ensayo ng Majes para sa Season 5 na sisimulan sa August 29 sa Mall of Asia Arena. May report si Bernard Dades. Dalawang ulit nang nagkampiyon sa UNTV Cup ang Judiciary Majes matapos makuha ang kampyonato noong Season 1 at Season 3. Subalit itong nakaraang season, na-eliminate ng PNP responders ang Majes sa kanilang one-game playoff sa quarterfinals. Pumang-anim na pwesto lamang ang Season 3 defending champions. Kaya't ngayong Season 5, balik na sa dibdibang ensayo ang koponan. Well, bagong season, bagong pagsisikap, makuha ulit yung championship. Yung UNTV Cup 4, medyo minalas tayo eh. So, subukan ulit namin na lumaban sa championship at makuha ulit ito. Kasi nung Season 4 medyo naglaylo kami, kaya ngayon hard practice talaga para makabawi ang Team Judiciary.
Ibabandera ng Magis ngayong season ang 6'2 shooting guard na si Chester Tolomia na dating naglaro sa Barangay Ginebra at 3 pang koponan sa professional basketball. Bukod kay Tolomia, sasandal din ang koponan sa mga dating pro players na sina Warren Ibanez, Ariel Capus at Don Camaso. Major pressure nga dahil nga champion team to, kailangan din natin i-maintain yung yung game ng judiciary na yung level nila mataas at yun nga sa mga judiciary ng mga fans, sana tuloy-tuloy po yung support kayo sa amin at maraming salamat po sa lahat. Kasi nawala sa atin si John Hall, no? So hopefully mapunuan niya yung void na naiwan ni John Hall. Mula naman sa kanyang chamber sa trial court, makikipagsabayan na rin sa hard court si Judge Jacob Montesa ng METC Muntinlupa City. Nakasalin ako dati sa Clash of 3, yung mga judges against mga USEC, congressmen and senator. Pero okay na rin, masaya ako dahil nakasali ako, at least sabi ko nga mag-level up yung laro ko. Matapos ang kanilang poor showing sa nakaraang season, asahang mas uhaw at porsigido ang Team Judiciary upang makabalik sa kanilang winning tradition. Well, paigpit ng paigpit ang labanan. It's going to be more exciting. So, sana hindi sila magsawa ngayong UNTV Cup 5. Sa fans ng Judiciary, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin kahit medyo nawala kami sa Season 4. Sana nandiyan pa rin kayo sumuporta sa amin. 13 koponan ang magtatagisan ngayong UNTV Cup Season 5 na magsisimula na sa Lunes, August 29 sa SM MOA Arena sa Pasay City. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Binigyan ng Heroes Welcome ang National Olympic Team ng Russia sa kanilang pagbabalik sa bansa mula sa paglahok sa katatapos na Rio Olympic Games sa Brazil. Sinalubong ang kupunan sa Moscow Airport ng kanilang mga kamag-anak, fans at media. Sinabi ni Russia Olympic Committee Head Alexander Zhukov na nakipaglaban ang kanilang mga kababayang atleta hindi lamang para sa kanilang sarili kundi maging doon sa mga kasama nila na naban dahil sa paggamit ng illegal drugs. Ayon kay Zhukov, ang Russian athletes ang pinakamalinis dahil wala isa man sa kanila nagpositibo sa illegal drugs sa Rio Games. Pumang-apat ang Russia sa overall medal standing, sumunod sa United States, Great Britain at China. Sa kabila ng maraming atleta nito ang naban, kabilang na ang mga track and field athletes ng International Association of Athletic Federation o IAAF. Sa tulong ng serbisyong kasambahay ng UNTV ay matagumpay na naoperahan ang isa nating kasambahay na may sakit na myoma. Narito ang report ni June Soriao. Ika-5 ng Agosto nang lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Melinda Cunanan, 43 taong gulang, upang humingi ng medical assistance para sa kanyang sakit na myoma na 10 taon na niyang iniinda. August 17 naman nang maoperahan siya ng libre sa tulong ng Perpetual Soccer Hospital and Maternity Clinic. We could offer her free hospitalization and free operating procedures. So ang procedure na gagawin natin ngayon, yung sinasabing total abdominal hysterectomy, pagtanggal ng matres hysterectomy kasi 6 na malalaking bukol o myoma ang matagumpay na naalis kay Melinda. Muli namang nagpaalala ang mga doktor sa mga kababaihan na mabuti na magkaroon ng regular check-up. Lubos naman ang pasasalamat ni Melinda dahil sa kanyang matagumpay na operasyon. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Diyos, kay Kuya Daniel Rason, sa UNTV na tumulong po sa akin sa mabilis na aksyon sa operasyon ko po sa myoma. Saka po sa ospital na ito, maraming salamat po sa inyo. Napakabilis po ng inyong pag-aasikaso sa akin.
Isa ang Perpetual Soccer Hospital sa mga partner in public service ng UNTV at ng programang Serbisyong Kasangbahay sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng medical assistance. I would like to take this opportunity, thanks to the UNTV staff, make it known to people that there exists a hospital with a heart still in these times. Ang atin hong pasasalamat una sa Panginoon at sa lahat ng tumulong para po mapabilis na maoperahan si Melinda. Salamat po kay Dr. Natividad ko, kay Sir Juan Paulo Kilindrino ng Perpetual Succor Hospital. Salamat po sa inyong lahat dyan sa inyong pag-assist sa amin at sa pagiging partner po ng UNTV sa ating pong paglilingkod sa ating mga kababayan. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Malakay. Walang inaabangan ngayon ng buong Pilipinas kundi yung ilalabas na Matrix ni President Duterte. Lagi nilang kaabang-abang ang mga sinasabi pasasabugin ni Pangulo Digong. Oo, palaging palaging tigil hininga tayo. Buti naman yun para puro tayo, tawag dito alerto sa mga susunod pang mga pangyayari. Parang comics. At saka bukod doon sa mga unang dalawang binanggit niya ay sino pa yung iba. Ayun. Diba? At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.